beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Duterte nais nang ipadisbar ng Yan. isang kongresista matapos Alam nyo, etong nangyayari na impeachment trial ni Sara, itong mangyayari, itong usapin na to, damay-damay talaga eh. Tulad niyan, damay na naman si Digong. Biruin nyo si Digong pa pala, mga kababayan, ang isa sa mga naghain sa Korte Suprema. Ha? Kita nyo? O, sige, pakinggan natin. dating Pangulong Duterte nais nang ipadisbar ng isang kongresista matapos tumayong isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court petition. Kita nyo sa petition, mga kababayan. Si Digong sa isa sa abogadong pumirma, mga kababayan ko. Talagang desperado sila, mga kababayan. Kita nyo, ultimo si Digong, akala ko ba kayo'y totoo? Akala ko ba kayo ay naging tapat, walang ebidensya, hindi totoo yung mga aligasyon, hindi totoo yung inaakusa. Bakit parang ngayon pati si Digong kahit na ganun ang itsura nakikisali na. Siya na mismo ang pumipirma para doon sa sinampang petition na hinihingi nilang TRO. Anak ng pating, mga kababayan. Eto na yan. Ngayon, nalalaman na ng tao na masyado na silang apektado. Apektado na po sila. Talagang nanginginig na yung mga karat nila ba? Nanginginig na yung mga ukol-ukol nila ba? Diba? Kasi mga kababayan, kung hindi mga nanginginig ang mga karat at ukol-ukol niyan babaliwalain nila yan. Haharapin na lang nila saan? Doon sa Senado. Kaso mga kababayan, eto parang talagang na sila taranta na sila Kailangan ka na, Digong! Samahan mo kami rito. Ganun Parang nga naman, pagharap sa mga senador, titignan niya lang ng ganun. Sasabihin niya, tokin ni Namne, nagtakaw ka mo ikaw, nako, titingin niya kay Subiri, halimbawa lang, titingin lang kay Subiri. Ina mo, Subiri, nung panahon ko, nagnakaw ka rin, Yung mga gano'n, mai-intimidate yung mga senador. Di ba? Grabe. Siyempre, di ba dati presidente yan Alam niya rin yung lakaran ng mga mga senador, di ba? Eto si Villanueva. Tokin ni Namne. Pag kinunvict nyo si Sara, magkakaalaman, di ba noon, di ba? Halimbawa lang to, di ba? Kumita kayo sa Senate building na pinagawa nyo, bilyon-bilyon ng halaga. Ay, naku, patay na, mga kababayan. Di ba? Yan yun. Palastik na yan. Tuloy. Brigada Haji Caaminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Muling iginiit ng grupong karapatan ng panawagan na i-disbar o tanggalin na sa legal profession si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iti matapos mapag-alaman na isa si Duterte sa mga legal counsel ng anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya naman yun nun Ito naman kasing mga ito, kung ako sa inyo, hayaan nyo lang. Di ba, mga kababayan? Hayaan nyo na lang yan. Ako sa aking opinion, makabayan black, hayaan nyo na yan. Diyos ko, mamaya nga malay nyo doon sa hearing ng Senado, sa impeachment trial, baka doon mismo atakihin yan. Biglang tumimbuang yan. Ayaw nyo nun? Masaya nga yun, mga kababayan, Diba? Diba, Argo? Dapat galingan ni Rodrigo. Ako sang-ayon ako. Sige, hayaan natin. Gawin niyang abogado yung tatay niya. Gawin niyang abogado si Marcoleta. Di, okay na, di ba? Dapat ganun tuloy. Sa hinihaing petisyon sa Korte Suprema na layong pigilan ng impeachment proceedings. Ayon kay Representative Raul Manuel, sinisira umano ng dating Pangulo ang integridad ng legal profession at hindi ito karapat-dapat na maging abogado. Nakababahalaan niya na patuloy ang pag-practice ng dating punong ehekutibo ng abogasya at ngayon naman ay tumutulong sa petisyon ng kanyang anak sa Korte Suprema. Huwag na kayong umapila. Dami niyo pa sinasabi, nakakainis din kayo Hayaan nyo na. Mamaya sabihin nila, natatakot kayo kay Digong Huwag ganon. Diba?
Ayan pala, sabi ni Argo, oh. Mga kabayan, takot yata kayo kay Digong eh. Huwag ganon, no? BNB admin, no? Alexandre. Oh, tatakot ba itong makabayan kay Digong? Putik na natatakot kayo dun eh. Isang pitik nyo na lang yun. Punto ni Manuel, ito ang dahilan kaya marapat ng bilisan ng Supreme Court ang pagresolba sa Oy, Danny M. Peralta, huwag kang nagmumura. Eto na. disbarment case laban kay dating Pangulong Duterte. Suportado rin ito ang apela na magpatawag na ng special session ang Senado upang masimulan ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Yan dapat ang inyong tinututukan. Ha? Dapat magpatawag na, gumawa na ng paraan, umpisa na ni Chis Escudero yung dapat niyang parte. Ano, magpatawag ng special session para dyan, para maumpisahan. Diyan kayo tumutok, huwag na kay Digong. Hayaan nyo si Digong, papansin lang yun. Alam nyo si Digong, lalong pinapansin mga kababayan. Lalong lalong nagpipilit no? Lalong nagiging pilyo, nagiging ano ba? Yung bang lalong nananadya. Di ba? Ha? Di ba? Oh, di ba? Ano? Ha? Court Cuevo, ano? Naalala mo ba, Mike? Ano? Tameme lahat ng senador nung pumunta si Duterte sa iri. May influensya. Yan na nga. Pero okay lang yun. Bakit kanyo? Nasa atin naman ang huling desisyon. Basta lahat ng mga mag-a-acquit kay Sara. Tandaan nyo sa halalan. Di ba? Ganun lang yan. Oh, bawian na lang eh. Oh, sige, tuloy. Panahon na umano para panagutin ang mga Duterte para sa sinasabing human rights violations, korupsyon at iba pang krimen. Puro naman kasi kayo ganyan. Puro ganyan. Salita kayo na salita. Demanda nyo! Demanda nyo. Tagtarin ninyo ng demanda para tapos na. Di ba? Rodrigo Malikdam. Tagapangasinang Kano. Oh, Malikdam eh. Patuloy. Sabay ito ng pagsisikap ng kanilang grupo na maibunyag ang pananagutan ng Administrasyong Marcos sa umunoy kaparehong mga krimen. Mababatid na nagsampa ng disbarment case ang kaanak ng umunoy mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, pati na ang human rights activists laban sa dating Pangulo noong buwan ng Enero. Ito'y para sa multiple violations ng canons sa Code of... Alam nyo, ito yung kinaiinisan ko sa makabayan. Puro rin sila dakdak ng dakdak pero di naman kumikilos. Ano? Kumilos kayo! Sampaan nyo na sampaan ng kaso yan. Hindi, puro na lang kayo. Dakdak kayo ng dakdak. Malintikan din kayo eh. Diba? Mga lintikan din eh. Oh, Mayor Along, kamusta ka na ba? Kamusta na yung mo? Yung iyong nararamdaman. Balita ko nag-nervous breakdown ka daw. Masyado ka daw na-apekto, na-stress ka masyado kay Lamima, Yan po mga kababayan, Diba Ibian Bell? Lintik na. Hayaan nyo na lang yan. Alam nyo mga kababayan, maliwanag na isipan ng mga tao. Pansinin nyo tong sinabi ni Sangkay, ha? Para sa inyo to. Pasok. Marahil marami pa. Ito si Sangkay, makita nyo naman, maraming subscriber ito, dagdagan nyo pa. Tingnan nyo yung paliwanag niya sinabi ko noon, tugmang-tugma. Ito, singit ko lang. Pa rin po ang nagtatanong ngayon mga sangkay kung bakit ko sinuportahan pa rin ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-simpleng sagot lang mga sangkay. Tayo po ay pro-government. Kagaya po ng panahon ni former President Duterte, nung siya po ay namumuno mga sangkay, sinuportahan po natin ang Pangulong Duterte. At ngayon na si President BBM naman ang namumuno, siya rin po ang sinusuportahan ko. Bahagi po ito ng pagsunod sa kung anong nakasulat sa Biblia. Sinasabi ng Bible, mga sangkay, na tayo po ay magpasakop sa mga namumuno. Teka lang, paano naman yung issue niya na bangag daw siya, gumagamit daw siya ng pinagbaba? Pakinggan nyo maigi mga kababayan, Bawal na gamot, hindi daw marunong mamuno. Well, lahat ng yan ay issue lamang. Haka-haka na wala pong nakapagpatunay. Totoo po yan mga sangkay. Wala pa rin po silang napapatunayan until now. Halimbawa na lamang po, ang sinasabi nilang gumagamit daw po si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon. Hanggang ngayon mga sangkay, wala pong ebidensya. Correct. And actually guys, matagal ko nang alam yan. 2022 pa lamang mga sangkay, umugong na po ang balitang yan. Sangkay, binabanata ka ni Mayor Along. Sino? Ay, sa Sigera ka
Yari ka, nako. Pinapahamak mo. Anak ko, bahala ka. Oo, bibirahin ka niyan. No? At isa po ako sa nakaalam mga sangkay sa chismis. Subalit, hinintay ko po talaga ang pagkakataon na i-upload ang sinasabing may video daw sila na gumagamit si PBBM. At eto na nga mga sangkay, nag-upload ng video, isa pong video na gumagamit ang isang tao na tinutukoy nila na si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon. At syempre mga sangkay, hindi naman po tayo tanga na basta maniniwala ka agad. So dahil inabangan ko yan, nag-expect ako na talagang legit ang information, legit po ang video, at talagang wala pong pagsisinungaling. Hindi edited at hindi po gawang AI. Isa sa tiningnan ko talaga mga sangkay, yung tenga, sablay. Tablay. Hindi magkaparehas mga sangkay ang tenga ni PBBM at ng tenga ng isa pong tao na gumagamit ng pulburon na tinutukoy na si PBBM. Kahit ulit-ulitin niyo po yung video, malabong-malabo po Malabo. at hindi po tutugma ang tenga ni PBBM. Pangalawa naman mga sangkay, tingnan niyo po yung hairstyle ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula po noon, hindi nagbago yan. Ganon at ganon pa rin po, parang one side, yung hairstyle ni PBBM. Sa video mga sangkay, ala Messi ang datingan. O di kaya, parang Cristiano Ronaldo po ang hairstyle ng isang Bongbong Marcos na nasa video. So doon pa lang mga sangkay ay mukhang sablay na nga to. Dagdag pa mga sangkay, ang tinutukoy nila na video ay sa panahon pa po nang siya ay senador. Mga, kung hindi ako nagkakamali, 2012, 2011, or 2013. Bata pa po ang ganyang mukha noon mga sangkay. Pero sa video, matanda na po ang mukha ng isang Bongbong Marcos. Correct. Na ala Chinese po yung dating. At dahil doon mga sangkay, doon ko napatunayan na sablay lahat ng paratang. Hanggang ngayon, nananatiling haka-haka at kwento lamang mga sangkay ang tungkol po sa mga accusation laban po kay PBBM. Correct. Yung sinasabi nila na may USB video daw sila, yung sinasabi nilang may nakatago pa raw silang video, hanggang ngayon, 2025 na, wala pa rin. Oo. Diba? Papasok na tayo sa 2028. Ano na? Diba? Kung totoo na may video talaga si PBBM, edi dapat nilabas na. Noon pa lamang po nung pumutok ang issue. Nang sa ganun, mawala na po siya sa pwesto. Kaya nga lang, olats, di ba? Olats, di ba? Olat! Ano sinasabi ko? Pangalawang banat. Alam nyo guys, Duterte supporter din ako, lalo-lalo na po nung panahon ni Tatay Digong. Pero hindi po ako tanga mag-isip. Nagagawa Ayun po na. ng video na ganito para lang magkunwari na yung mga nandun is pro Duterte. Diba? Smiyo marimar naman ng masyado naman papangit na mga style ninyo. O ngayon, bago tayo magtuloy-tuloy at Galit na galit dito mga kababayan eh. Sige, tuloy. usapan ito, mag-comment po muna ng hashtag solid. Ay, hindi. Yung mga nakapag-like na pala, i-check nyo po muna kung hindi pa kayo nakakapag-like sa ating live. I-check mo nyo daw kung hindi pa kayo nakakapag-like lahat. Pambira naman kasi. Check nyo muna. Check nyo kung nakapag-like na kayo rito. Tuloy. Di pa yata kayo nakakapag-like. Ikaw, Mayor Along, nag-like ka na ba? Argo, nag-like ka na ba? Tripleg, Yunila, Marian Tomas, Ram J, Bambina, Ella, Romeo. Nako, mag-like na kayo ha. Na, i-check nyo po ngayon. Then, pindutin nyo po yung like, tapos mag-comment po kayo. O kaya, press 1. Oo. Okay? Mag-comment kayo. O kaya, press 1 naman dyan. Ngayon, eto na nga po, mga sangkay. Tuloy-tuloy tayo. Aha. Eto na. Eto na. Eto na. Eto na. Sabi po nang nag-post, Tontuwa ako kay Sangkay pagka nagbablog to eh. Okay. Sabi ano? bungul-bungulan, Oh, ayaw ng mga Pilipino ang mga katulad mong walang utang na loob. na ano? I hate. Alam nyo, sorry medyo magsasalita po tayo ngayon patungkol dito. Duterte ang sigaw ng mga supporters, pahiya si PBBM at mga senators. Deadma kunwari sa sigaw ng tao. Kita nyo ngayon mga sangkay kung gaano katindi ang fake news na to? Fake news kasi sila mga kababayan. Ang ginagawa nila mga kababayan ay yung mga nangyayaring maraming tao na dumadalo sa mga rally ng alyansa, pinapatungan po nila ng sigawan ng lumang-lumang mga nangyari nung panahon ng dinosaur. Aloy. Ngayon, panoorin po natin yung mga pinaggagawa nila. Tingnan nyo mabuti kasi
mahalaga na ma-gets yung mga sangkay yung ating pinag-uusapan. Kasi ang ginawa po nila dito, hinaluan po nila ng, alam niyo yung, ngayon uso po yan. TikTok po ito, di ba? TikTok. Ang dali po gawin yan eh. Ang daling humanap po ng nagsisigawan ng Duterte, kahit ngayon, pwede kong gawin yan eh. Oh. Mga kababayan, napakadali na hong gumawa niyan. Parang si Mark Ramos lang yan. Parang si Mark Ramos lang yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa mga to, ha. Guwapo, guwapo. Oh, guwapo, guwapo. Mas guwapo. Ha? Guwapo. Guwapo tong nandito. Yung si Mark Ramos. Guwapo ito. Si Sangkay. Mas guwapo to. Yung host ninyo. Oh, eto na. Tuloy na natin to. Mark Ramos, makinig ka kay Sangkay. Oh, eto na. Sa cellphone, kayang-kaya kong gawin yan. Oh. Tapos, i-insert ko doon, habang nagsasalita si PBBM, may sumisigaw na, Duterte, Duterte. Pero yung music na yun, galing po sa isang event ng Duterte. O, di ba? Ngayon, mga sangkay, eto na. Okay? Tingnan po natin kung gaano po nila pinagloloko yung taong Tignan natin yung sasabihin ni Sangkay dito, ha. bayan. O, mga Pilipino, ito po ang ginagawa nila sa atin. Pinagmumukha tayong tanga. Ginagawa nilang tanga yung mga mahihinang tao. Oh, tuloy. Nitong mga dilawang DDS. Oh. No, may sumisigaw. Ngayon, titingnan po natin yung original video, siyempre. Oh. Nakikita nyo ba na may mga sumisigaw sa paligid? Mga loko-loko talaga yung mga... Ito ang aming pinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, pagkamat nakatuon ng pansin... Tignan nyo ha, maingay. So, nag-iingay yung mga tao para nga walang pakialam sa nagsasalita. sa ating mga kandidato. Oh. Inulit. Nakita nyo yung music? Inulit, in-insert ulit dito. Duterte, Duterte. Tignan nyo. Galing, di ba? Alam mo, nakaka-turn off talaga yung mga pinaggagawa nila. Nagmumukha silang tanga. Ngayon, mga sangkay, Yun yung totoo doon, nagmumukha ng tanga ho yung mga supporter ni Digong. Dahil sabik po sila na magkaroon ng maraming tao. O yun, nagkaroon naman sila kahit papano, Nagkaroon siguro sila ng mga 1,000. Saan? Sa Cebu. Oo, totoo naman eh. Sa wakas, nagkaroon sila ng 1,000. Mga kababayan, Oh. Parang mahirap nakapaniwala. oh, di ba? Ito ang sagot ni PBBM kasi at that time, yung mga tao, nagpapalakpakan sa kanya. Tapos, ito po ay nakikita niya yung crowd na sobrang dami. Nandito na naman tayo sa... Oy, salamat po kay, sino ba to? Sino yan? Nag-super chat ba yan? Yun! Kay Boss Ba. Ay, nako, lagi yan dito si Boss Barbasan na wala na nga yan eh. Hindi na nagpapakita yan, napunta na pala kay Sangkay. Tuloy! Barbasan. Oh. Maraming nagawa si PBBM sa 2 years and 6 months. Salamat Sangkay sa pagko-content sa mga nagagawa ni PBBM. Proud Ilocano here. Correct. Tayo naman, ginagawa lamang po natin ang dapat para sa sambayan ng Pilipino. Para malaman po nila na may ginagawa ang ating pamahalaan. Hindi po totoo na walang ginagawa. Kanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis. Ngayon, mga TikTok, di ba? TikTok, sobrang dali po niya sa TikTok. Gusto nyo, ipakita ko po sa inyo ngayon, mga Sangkay. Wag na, Sangkay! Wag na! Okay na kami sa'yo. Dito lang okay na kami, sulit na. Di ba? Napakadali lamang po niyang gawin na i-insert mo yung music galing po sa isang lokasyon ng video na kung saan nagtitipon yung mga Duterte. Ngayon, eto mga Sangkay, ang matindi. Hanapin po natin Yung alin? ang video. Oh. Eto yan. Eto yan mga Sangkay. Nakaputi pa po dyan si Andrew eh. Ayan, eto na yun. Tingnan po ninyo pakinggan nyo mabuti kung may mga nagsisigawan dyan. Oo nga. Pakinggan nyo. Ipapakita ni Sangkay ngayon yung original.
para ano, para mabisto tong ka-fake news ng mga DDS, ano? Alright, kaliwa! Copyright, Sangkay! Copyright tayo niya, kaya tuloy 24 oras na, nagre-reklamo na si Mark Ramos Hindi pa na a-upload yung mga live natin. Talay! Kaliwa! Magingay ang kaliwa! Kaliwa! Magingay ang kaliwa! Kasi ibigay mo na! Mga sangkay, nakikita nyo yung mga tao, sobrang saya. Oo. Nakikita nyo, tapos doon sa video, Totoo. anong nangyayari? Nagsisigawan daw, Duterte. Oo nga. Kita nyo mga sangkay kung gaano kaloko-loko. Ito para sa sambayan ng Pilipino. Alam nyo, ito nga po ang nangyayari. Tama. Yun na nga po yung mga kababayan. Ang nangyayari po, mga kababayan, niloloko na lang kayo. Basta kampo ni Digong, mga kababayan, manloloko talaga yan. Hindi pa ba rin ba kayo namumulat na tuloy-tuloy yung ginagawa nilang fake news talaga? Di ba? Kaya mga kababayan, pag-ingatan nyo yan. Di ba? Eto, tingnan ninyo to. Nasaan ba yung mga video na ligtik na Nasaan na yun? Dali Wait. Hindi dyan, dito pala. Kung saan ka kasi pumupunta Nasaan na yun? Nakita ka na. Kaya nga mga kababayan, yung mga ginagawa nilang yan. Wala. Ito pala. Ito. Tingnan nyo Yang ganyan mga kababayan, tingnan nyo yung kanilang ginawang rally sa Cebu Tingnan nyo. Yang ganyan, pwede hong patungan. Ibig sabihin ni Sangkay. Pwede natin patungan ng BBM. Pero hindi naman natin ginagawa yan kasi alam nyo, madaling mabisto yan. Napakadaling mabisto. Bakit naman natin gagawin? Hayaan na natin si Argo gumawa niya. Diba? Yun naman yung pinaniniwalaan ni Argo Hindi yata. Yung bukbok na bigas, hindi yata fake news. Tingnan nyo. Kita nyo kahit paano naman nagkaroon sila ng 1,000. Kaya mga kababayan, hayaan na natin kawawa naman. Biruin mo, effort sila dyan. Biruin mo, attendee nila, 1,000. Anak ng pating. Pero anyway, mga kababayan hanggang dito na lang yung ating talakayin at kita-kita po tayo mamaya. Meron lang ako munang uunahin na trabaho ngayong linggo. Pagkatapos po nun, sana makapag-live uli ako. Kaya mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating talakayan. At mga kababayan, abangan nyo po mamaya yung ating gagawing live. At yung mga ating mga ina-upload, mga kababayan, sana'y inyong suportahan. Ano po? Opo Boss Mike yung pinag-delivered ng suka. Totoo yun. Suportahan nyo po. At syempre, bago tayo mag-iwahiwalay, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike Cervera.